Panoorin natin si Kuya habang nagbububong ng anahaw. Yan, siya yung installer nila ng anahaw roof. So, bali sila yung gumagawa ng bamboo hut. Yan, kita niyo yung kanilang, ano bang tawag dyan? Lagayan ng nipa hut is puro kawayan. Yan, gamit ni Kuya yung kanyang pantahi na nylon. Ayan, no? Tapos meron siyang improvised na parang sinulid. Mahaba siya na stick. Para siyang stainless. Yan, kita nyo naglalagay siya ng sinulid. So mapapansin nyo yung anahaw, akala mo hindi siya magtatagal kasi dry na. Pero tinanong ko si Kuya, based sa kanilang experience sa tagal na nagagawa ng ganyan, kung ilang taon nang inaabot ng anahaw na bubong, sabi niya, umaabot daw yan ng 8 taon. Yan, no? Pagkatapos binabalutan nila ng net para mas lalo siyang matibay. So tinanong ko din si Kuya kung hindi ba talaga pinapasok ng ulan. Hindi daw pinapasok ng ulan yan. Ayan, no? Pakabilis pati ni Kuya ang gumawa. Kita nyo naman, no? Para nagtatahi ng damit. Tsaka mapapansin nyo yung ilalim niya. Ang ganda ng pattern. Yan, no? Yan. Sa tagal na rin daw nilang gumagawa ng ganyan, talagang sanay na. Saglit lang ginawa ni Kuya yan, yung pagbububong na yan. Yan, yun naman yung aming mga in-install, yung analog na glass and aluminum na reflective glass. Bali, 2 kubo yung ginawa nila dyan. So, yun din yung in-installan namin ng sliding door tsaka sliding windows. Yan, kita nyo si Kuya malapit na matapos. Ang bilis niyang gumawa. Tsaka, napakatibay pala ng anahaw na yan. Kasi yung ibang dahon, pag dry na, malutong siya. Ang anahaw, hindi. Kumbaga, kaya pala siya talaga tumatagal. Yan, kita nyo, halos tapos na. Pagkatapos niya, babalutan na yan ng net para mas lalong matibay daw. Yan yung kanilang ginagawa. Shout out kay Kuya at sa mga gumagawa ng mga ganyang klaseng kubo.